Alright. So, time check tayo. Alas 4:35 ng hapon na. Andito tayo sa may Uyanggorin or Chinatown. Pero itong pinakakalye, kilala siya ngayon sa pangalang Ramon Magsaysay Avenue. Pag sinabing Uyanggorin, mga kagala, pag sinabing Chinatown, dalawa lang yan. Uyanggorin. Pag sinabing Uyanggorin, Chinatown. Pag sinabing Chinatown, pag sinabing Uyanggorin, yun na yung kasama mga Chavez Street, mga Guerrero Street. Ito, Ramon Magsaysay, Monteverde, Santa Ana. Yun. Yun ang, kumbaga parang sa Colon, sa Cebu, no? Pag sinabing Colon, yun ang kasama niya mga Jaco Salim, mga J. Cuenca, ano yun? J. Cuenco. Yun, ang, kumbaga, vicinity. Para bang ano, pag sinabing Tondo, kasama na ang Divisoria, Binondo, tama ba? Moriones. So dito naman sa Davao, Uyanggorin. Pag sinabi Uyanggorin, vicinity of Uyanggorin. So kasama na yun lahat ng mga kalye na nakapaligid dito. Tapos nakatuwa ng mga hagala kasi itong senaryo na to, ito yung talaga yung nakikita ko or namimiss ko talaga or napagkaalala ko. Ganito talaga ang senaryo dito sa lugar way back nung 90s. Mga late 90s hanggang early 2000. Basta bata lang ako noon, tapos talaga sabi ko napakadaming tao, no. Hindi ka pwedeng hindi mawalay, hindi pwedeng mawala sa iyong ano, sa iyong mga kasama at ikaw ay mamissing ka talaga. Daming tao, no. Oh, galing lang, di ba? Pero ito, naiintindihan ko to ba't siya matao ngayon ang lugar dahil sa siya ay holiday season. Pero dati talaga naalala ko namimili kami ng mga ano gamit, kuryente, gano'n, no. Mga gamit pang bahay. Malit lang ako noon, talagang hindi ka pwedeng mawalay, hindi ka pwedeng umalis sa ano, paningin, no, sa iyong mga kasamang mga adult at ikaw ay mawawala, ikaw ay mamimissing in action ka talaga. So ngayon, parang nakikita ko siya, ganito kadaming tao noon. Downtown area, ito yung isa sa pinaka, ito na yata, no, pinaka sentro ng komersyo ng Davao. Wala pa man yung ano, wala pa yung mga Lanang District, Matina District. Ito na yun, no, Chinatown. Lakad-lakad na tayo dito. Tapos punta ulit tayo doon, magkape tayo, punan din siguro. Depende, no. Dito lang din sa Uyanggorin para maipakita ko sa inyo yung itsura ng Davao City kapag magla-light up na siya. Kapag kagabi na, kung ano itsura nga ba ng Davao, gano'n siya kaganda tignan. Kasi naiinggit ako, hindi naiinggit talaga, no. Kumbaga parang nai-impress ako sa mga ibang vlogger na nagpo-post sila ng mga picture ng Davao na kakasimula pa lang mag-light up. Yung kumbaga parang nag-aagaw pa lang si dilim at saka si liwanag. Tapos nagla-light up na yung city. Nakatuwa lang tingnan. So, yun lang. Bali, for today's video, papakita ko na sa inyo yung, ano, yung lugar ng Uyanggorin. Dami dito. Itong Chinatown namin dito, hindi siya typical na Chinatown kagaya sa Chinatown ng Manila. Na halos wala ka nang madaanan, hindi ka na makakadaan. Patagilid ka kung maglakad. Nung araw yun sa Chinatown, sa Divisoria, as far as I remember. Ngayon, di ko na alam kung ano na ba ang ganap nila doon. Kung ano na nga ba yung hitsura ng kailang mga kalye. Since Isko Moreno kasi naging mayor, ang ganda ng kanyang pamamalakad, no. Mas nilinis siya talaga. Inspired by Digong, siyempre. Na-inspired siya kay Duterte. Tapos yun, ginaya niya at hinigitan pa yata, no. I mean, ginaya or hinigitan. Basta gumanda. Kasi dati ang Divisoria, hindi halos makausad ang sasakyan. Dahil nga sa daming mga nagtitinda sa gilid. Pero dahil kay Isko, talagang inayos niya lahat ng problema sa daan. So yun, nagmukhang ano na talaga, kalye ang Divisoria. Dito pala matatagpuan yung mga prutas, ubas, apple. Madami ito dito. Sa mga gustong magtinda, pwede rin dito, no. Hindi ko alam kung paano. Pero kung gusto nyo makabili, ayun magtinda na mas makamura, makatipid dito kayo sa area na to. Monteverde. Yun, persimmon. Nakakain ako ng persimmon, Baguio. Hindi ko akalain na may persimmon pala sa Pilipinas. Kasi pagkakaalam ko talaga China.
Korea. Kasi doon ko napapanood sa mga palabas na yan. Sa mga ganyang lugar, mga K-pop drama or mga K-drama. Ang persimmon. Wala, ano siya, tamis lang na makatas. Para sa akin, hindi siya ganun ka-special. Itong Chinatown pala, kapag gantong oras na maingay, matraffic, alas 4, alas 5, alas 6, pagka alas 6, alas 7, alas 8, wala na itong tao dito. Para na siyang ghost city or dead city. Parang ganun. Wala na tayo masyadong makikita. Kasi ang business hours dito hanggang alas 5, alas 6, alas 7. Pinakamatagal yung alas 7 talaga niyan. Ano tayo ha? Naglalakad tayo dito sa Monteverde. Mga Chinatown. Tapos Monteverde, ito namang isa ay Banggo, ano to? Himpisaw. Okay? Banggoy Corner Himpisaw. Naalala ko dati dito meron akong binibilhang sibuyas, no? Chinese, galing. Parang ang yaman-yaman nila pero ang kanya paninda sibuyas. Eh, parang napaisip ako nung araw na parang pwede pala yumaman, sibuyas lang paninda. Asan na yung banda? Basta ito yung Himpisaw. Baka dyan sa kabila. Himpisaw. Saan kayo papunta to dito? Agdaw yata ng public market. O, diba? Ako din hindi sure. Kasi ang alam ko papuntang Agdaw public market ay ang Hip Banggoy. Chinatown. Ang Chinatown sa Davao, siyang pinakamalaki daw. Daw muna kasi di ko pa nakita sa Wikipedia. Chinatown siyang pinakamalaking Chinatown sa buong Pilipinas. Ilan ba ang Chinatown sa Pilipinas? Marami, no? Iloilo, Parian sa Cebu, sa Maycolon. Tapos ito, Uyanggo rin. Tama ba mga taga Cebu? Shout out ang inyo bang ang Colon siyang Parian, di ba nung araw? Colon or Parian, di ba Chinatown siya? Tapos Divisoria, Binondo. So ang Chinatown sa Davao daw may pinakamalaking Chinatown sa buong Pilipinas. Consist of 5 barangays. Lalo na siguro sa Maynila. Mamaya ano natin niya pag may time tayo, Wikipedia natin ang Chinatown of Davao. Okay, so tara, proceed pa tayo. Lakad pa, lakad. Parang meron sa unahan. Mga pala dito may mga parking space, baka may mga babayaran tag 20 pesos. Siyempre mo tag pilay bayad sa kanang mag-park dire agani. Parking ka sir. Parking. 20 per hour no. Tulo ka oras. 3 hours ang 20. First na diya, first 3 hours. Oo. Tapos bulampas ka diya, every hour na. Okay. Add kag 20. Just na lang per hour. First 3 hours 20, tapos maglagpas ka sa 3 hours 20 na kada oras. So dili siya dili siya bawal, di ba? Dili lang. Pero dili wala pa tay bayad dili. Dili ba bayad kanin diri alang sa area sa Monteverde. Asa mo sa kanila? So yun bali tinatanong ko lang yung mamang CTTMO kasi baka kayo dyan mga nanonood nagko-curious kayo na hindi mga taga Davao na baka kayo curious bakit may mga nakapark sa gilid ng kalsada. Kumbaga yung talagang madadaanan dito na kalsada dalawa lang kapag gantong oras. So 2 lane lang kabilaan. Kasi itong sidewalk pinaparadahan. So para to sa mga tenant, paradahan din siya para sa mga clients, mga customer, no, mamimili. Kumbaga hindi siya bawal. Kumbaga inaalaw siya. Siyempre, maliit lang kasi itong Chinatown yung mga kalsada dito. Wala silang, kumbaga itong mga establishment dito, mga buildings, matagal na silang nag-i-exist sa lugar. Kumbaga nung ginawa nila to, wala talaga silang hindi sila nakapaglagay ng allotment for tawag na ito, parking space. Kaya wala silang parkingan. Kaya dyan lang. This area is for parking area of GHD po. Mga ganun lang. So that's all for today's video mga hagala. Thank you for watching. Naitor ko lang kayo. Sandali. Real quick lang sa Uyanggo rin. Barangay 27, Dasi, Monteverde Street, Poblacion.
District, Poblacion East District, Davao City. Ingat ho kayong lahat. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating vlog.